Praise the Lord, Magsisimula po kami ng aming Bible study. Ang tatalakayin po namin ngayong hapon na ito ay tungkol po sa kaligtasan na hinahalok ng Panginoon Diyos, Nasa programa po tayo ng pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia, Gumagamit po tayo ng Biblia. Ang ginagamit ko po yung Magandang Balita Biblia, Catholic Edition, ayan. Si Tatay Yogos naman, ito po ang ginagamit niya, Magandang Balita rin po, Yan. Tatay Yogos, pakibasa niyo po yung Gawa, chapter 2, 36 and 37. Yan natin sisimula ng ating pag-aaral ng Ebanghelyo sa hapon na ito. Dito po makikita natin ng ginawang pangangaral ng mga apostol sa harap ng kanilang mga kababayan. Yan, pakibasa niyo po. Chapter 2, 36, 37. Opo, 36 and 37. Kasay na. Kaya dapat malaman ng buong Israel na ito si Jesus na ipinako nyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos sa Panginoon at Kristo. Bagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at si ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Tama yun. Opo. Tuloy niyo po. Sa 38? Hindi po, yung buong 36, 37 lang. Yun, 37 na yun. Tama na yan. Okay. Sige. Yan. Nabagkabag kanilang kalooban. Kung inyo pong napapansin yung talatang 36, ito pong pangangaral ni Pedro yon, panahon ng Pentecostes. O basahin mo yung Gawa 1 ay 2, 1, Tatay Yogos. Yan po ay panahon ng Pentecostes. Yung pangangaral ni Apostol Pedro at ang kanyang mga kasamaang apostol. Opo. Gawa chapter 2 verse 1. Para alam na po natin na yung pangangaral na yan, panahon ng Pentecostes. Yan, pakibasa niyo po. Nagkakatipon sila lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Yun po. Opo. Ayan. Panahon ng Pentecostes po yan, sa Jerusalem. Nangaral sila Pedro. Pansinin niyo po ang salita dito. Dito po sa verse 36, ipinaliwanag ni Pedro na yung anak ng Diyos. Tayo sulitin mo nga yung 36 lang 36 lang. 2:36 lang. Kung ano nakalagay dyan. Kaya dapat malaman ng buong Israel na ito si Jesus na ipinako nyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Yan, po? Maliwanag. Ngayon, bakit ang mga taong kausap ni Apostol Pedro sa verse 37, ang sabi po, nabagabag ang kanilang kalooban? Saan po sila nabagabag kaya? Dahil nalaman nila na yung si Jesus na ipinako ninyo sa cross, sabi ni Pedro, yung pala yung Kristo. Si Jesus pala tinatawag na Kristo. Kasi pinako po yung si Jesus. Tandaan niyo po, ang ipinako po sa cross si Jesus. Yung palang ipinako sa cross, ang sabi ni Pedro,
Yun ang Kristo. Ibig sabihin po ng Kristo ay tagapagligtas. Ngayon, ang tanong, bakit po naipangaral ni Pedro na ang ating Panginoong Yesus, siya po ang Kristo o tagapagligtas? Paano po nalaman ni Apostol Pedro ang ganyang salita? Okay, Tatay Ogos, basahin mo na naman yung Mateo. Yung panahon na may enkwentro po si Jesus, tandaan nyo po, si Jesus at saka sila Pedro, meron po naging eksena doon. Ayan, Mateo 16. Kapitulo. 16 po, verse 13, Ilan po? 14, 15, 16, 17. Ayan. Dito pong babasahin ni Tatay Hugos ngayon. Dito po natutunan ni Pedro kung sino si Jesus. Bakit ipinangaral niya si Jesus sa panahon ng Pentecostes? Yung binasa po sa kanina-kanina lang sa Gawat 2:36 at 37. Yan. Mateo 16, 13, 14, 15, 16, 17. Yun po. Pagibasa po, Tatay Ogos. Hinahanap lang po sandali ni Tatay Ogos. Ano po? Kung inyong napapansin, gumagamit po siya ng flashlight para hindi po siya magkamali. Ano? Ito yung flashlight, kulay pula. Ayan o. Para sure, boli ka nga. Babasahin ko. No? O yan. Pagibasa, Tatay Ogos. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong siya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias, na may nagsasabi kung kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya si Jesus, pinagpalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito ay hindi inayag sa iyo ang sino man tao kundi nga ang Ama na sa langit. Ayan, ano? Oh. Kaya po, tama na tayo, Ogos, doon lang. Kaya po, ipinangaral ni Pedro si Jesus, siyang Kristo. Yun po ay natutunan niya mismo sa panahon na nagkausap si Jesus at ang silang Pedro, sila Apostol Pedro. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sino ako ayon sa mga tao? Ang sagot ng mga tao, isa ka sa mga propeta. Elias, Jeremias, o si Juan na taga-bautismo o isa sa mga propeta. Ano po? Pero ang sabi ni Jesus sa inyo, para sino naman ako? Ang sabi ni Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O kita niyo po, bakit alam ni Pedro na itong si Jesus nakaharap niya ngayon ng face to face? Hindi sinabi ni Pedro, ikaw po si Jesus eh. Hindi, ang sabi niya sa tanong kung sino ako para sa inyo,
Ang sagot ni Pedro, ikaw po ang Kristo. Oh, ang anak ng Diyos na buhay. Sa verse 20, nang sabi ni Jesus, mapalad ka, Simon Baronas. Ang anak ni Simon Baronas. Oh, pakibasa mo lang yung 17 lang tayo, Gos. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, at na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito'y hindi inayag sa iyo ng sino man tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. Oh, napakaliwanag po, ano? Yung palang salita ni Pedro na ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay, ang Diyos mismo po pala ang nagsasalita sa pamamagitan ng bibig ni Pedro. Ayan po ang nireveal ni Jesus Christ sa kanila. Pedro, mapalad ka, anak ni Jonas. Oh, anong sabi niya? Hindi sinabi sa iyo ng sino mang tao yan na ako ang Kristo. Ang sabi ni Jesus, ang nagpahayag sa iyo niyan ay walang iba, kundi ang aking Ama na sa langit. Yung natutunan po ni Pedro noon, panahon ng nangangara si Jesus sa Mateo chapter 13 hanggang 18, 17. Siya rin po yung pinangangaral niya sa panahon ng Pentecostes. Kaya nung sinabi niya sa mga Hudyo, Israelite, na kababayan ni Pedro, na yung ipinako ninyo sa cross, pinatay ninyo, pinapako ninyo sa cross, sabi niya po sige nga tayo, ulitin mo nga yun. Gawa 2:36. Pag-iulit mo yung basa doon. Ano po, para makita natin, hindi baling medyo mabagal, paulit-ulit. Ang importante po dito, yung maliwanagan po kayo. Kasi, kagaya ninyo, nanonood po kayo ng video. Pagkatapos i-share ninyo. Di po ba maganda yan? Hindi baling ganyan ang parahan. Mabagal, paulit-ulit. Siguradong sigurado po. Wala po tayong magiging lapses. Wala tayong makakaligtaan. Pag-iulit lang Tatay Yogos, yung Gawa 2:36 hanggang 37. Babasahin ko. Opo. Kaya dapat malaman ng buong Israel na ito si Jesus na ipinako nyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Bagabag ang kanilang kalooban nang man narinig nila ay narinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, ang mga kapatid, anong dapat namin gawin? Ayan, po? Yung natutunan ni Pedro sa chapter ng 16 ng Mateo, siya po ngayon ang ina-apply niya dito sa panahon ng Pentecostes. Pinakilala niya ngayon si Jesus, kung sino si Jesus. Kaya yung mga Israelita na kanyang kababayan, nang marinig po ito, na bagabag sa ibang salin po sa King James Version, nasaktan ng kanilang mga puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at ang ibang mga apostol, kapatid, anong dapat naming gawin? Yan. Kasi po, yung kanilang nilalabanan na si Jesus, nung nangangaral siya, hindi nila sukat akalay, siya po pala yung tagapagligtas. O kaibigan, hindi ba napakasakit yan? Kasi, nung nangangaral si Jesus, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kasi po, nakita nila si Jesus lumaki sa piling ni Maria at ni Jose. Kaya pag sinasabi niya, anak ako ng Diyos, nagagalit sila. Kaya hanggang dumating ang punto po na, anong sabi ng mga Hudyo? Ipako sa cross. Ipako sa cross. Crucify Him. Crucify Him. Ang sabi nila, okay?
Jesus. Yun nga po nangyari. Na ngayon, nalaman nila sa pangangaral ni Pedro at ang kanyang mga kasama na itong pinapako nila sa krus pala ay tagapagligtas. Kaya po sila ngayon ay binabagabag. Kaya nagtanong sila. Maliwanag ang sagot ni Pedro sa 37. Ano po sabi niya? Nabagabag ang kanilang mga kalooban. Ito sagot ni Pedro sa tanong nila. Anong gagawin namin? Tayogos, verse 38. Gawa 2:38. Ito na yung sagot ni Pedro ngayon. Doon sa tanong nila. Ano po? Sa tanong nila. 38 po. Opo, sa 38 naman ngayon Tayogos. Oh. Yan. Babasahin. Sumagot si Pedro, pagsisihin nyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus Cristo upang kayo patawarin at tatanggapin nyo ang kalooban ng Espiritu Santo. Maliwanag po, ano? Pagsisiyan ninyo, talikuran ng inyong kasalanan. Yung po palang paglaban kay Jesus, kasalanan pala. Kasi kung hindi po kasalanan, bakit nasagot ni Pedro, pagsisiyan ninyo ang inyong kasalanan at talikuran ng inyong kasalanan? Ibig sabihin po pala, kapag lumalaban ka kay Jesus, ay nagkakasala ka sa Diyos. Ano po? Kasalanan pala ang paglaban sa ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ang sagot ni Pedro. Ngayon, ilan sila? Ang tanong ngayon, ilan silang tumanggap sa salita ni Pedro? Ayan. Tayogos sa 41, basahin mo. Kung ilan sila na tumalikod sa kasalanan at tinanggap si Jesus sa kanilang buhay. Babasahin po. Opo, 41. 41. Kaya ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagbautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng arawin na yun. Kita nyo po, 3,000 tao po ang nagsisi sa kanilang kasalanan. Hindi lang po 3,000 yan. So, kung tutuusin, dahil sa panahon ni Jesus, marami na pong tao noon. Pero, nung nangaral po sa Pentecostes sila Pedro, yung 3,000, ibig sabihin, marami pong tao noon, libo-libo na. 3,000 po, yung tumanggap sa pangangaral ni Apostol Pedro. Si Pedro po kasi ang nangangaral dyan, ano? Kaya nung mangaral na po siya, ilan yung naniwala na si Jesus, siyang Kristo, siyang tagapagligtas? 3,000 katao ang naniwala at nagpabautismo po sila ng araw na yahon. Maliwanag po, ano? Ngayon, nung sila po'y mabautismuhan sa panahon ng Pentecostes, ano na ngayon ang kanilang aral na sinusunod? Tandaan nyo po ito, Sila po'y mga Hudyo, Israelita. Ang mga Hudyo noon, iba po ang kanilang paniwala, iba po ang kanilang aral. Pero nung ma-convert na po sila sa araw ng Pentecostes, kasi sabi ni Pedro, tatanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ayan. Nung nagpabautismo po sila, doon po nila tinanggap ang banal na Espiritu at ganito na po ang nangyari. Sa verse 42, Tatay Hogos, pakibasa po ngayon. Kung ano ang nagiging reaksyon. 40. Yung, opo, sa verse 42 na. 42. Opo. Kung ano ang nangyari doon sa 3,000 katao
na sumampalataya at nagpabautismo sa ngalan ni Jesus. Ano po? Ayan. Babasahin. Opo, pakibasa po. Inalaan nila sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at pananalangin. O, yun po, ano? Sabi po sa talatang 42, ano? Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Ayan. Ang dati po, paniwala nila, hindi sila naniniwala sa mga apostol eh. Sa totoo lang po, ano? Kung kay Jesus nga, hindi nga sila naniniwala sa mga apostol pa. Pero nung panahon na mangaral po si Pedro, ano po? At tinanggap po nila ang pangangaral ni Pedro, anong nangyari? Yung sarili nila, nagbago na po ang kanilang paniniwala. Nilahan po nila ang kanilang sarili, ang kanilang buhay, sa turo ng mga apostol. O kita nyo po, nagbago na. Kasi po, tinanggap na po nila yung Espiritu Santo doon sa verse 38. Nagpabautismo sila at tatanggapin ng Espiritu Santo. Ano po? Yan. Ngayon, dahil ganun na po ang kanilang pananampalataya, anong nangyari po? Nagsama-sama sila bilang magkakapatid. Yan. Hindi na po sila magkahaway. Ang tawag po ngayon dyan ay magkakapatid, brotherly and sisterly. Ano po? Brother and sister. Kapatid. Yan. Iba na po ngayon ang kanilang termino, ano? Sila po yung naging magkakapatid. Hindi po sila literal na magkapatid. Iba't ibang tao po sila, pero naging magkapatid po sila sa pananampalataya sa ating Panginoon. Tandaan nyo po yan, ano? Ngayon, sa verse 46 naman, tignan naman natin kung ano ang naging bunga. Yan. Tayo, Gos, 46 po. Magkikita po natin dyan ang reaksyon nitong 3,000 tao na napangaralan o sumampalataya po sa panahon ng Pentecostes. Babasahin. Opo. Araw-araw silang nakakatipon sa templo at nagpipirasong ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Ayun na lang. Ayan po. Ayan. O, narinig nyo po sa pagbasa ni Tatay Ogos. Anong nangyari po sa kanila? Ang nakalagay po sa Biblia ay masaya at may malinis na kalooban. Kita nyo po? Sumaya sila at yung kalooban nila nalinis. Bakit po? Kasi nga po, sinuko na nilang buhay nila sa Panginoon. Nang sabihin ni Pedro, sa tanong nila, mga kapatid, anong gagawin namin? Maliwanag ang sagot ni Pedro. Pagsisihan at talikuran ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesucristo. Kita niyo po, anong naging bunga? Sila ay dating mga kalaban nila Pedro, pero ngayon ano na po sila? Magkakapatid. Bukod sa magkakapatid, ano pang nakalagay dito? Masaya sila. Ano po? Masaya sila. Masaya at malinis at may malinis na kalooban. Yan, nilinis po ng Diyos ang kanilang kalooban. Ano po? Kasi dati po marumi. Kaya sabi ni Pedro, magsisi kayo at talikuran. Yung kanila pong paglaban kay Jesus sa panahon na si Jesus nangangaral,
yun po ay kasalanan. Kaya sila po ay nabibilang na makasalanan. Hindi po sila makasalanan kung anong bagay. Yung paglaban nila kay Jesus sa panahon na nangangaral si Jesus, yun po ay kasalanan. Ano po? Kasalanan. Isipin nyo po, si Jesus ay tagapagligtas nila. Sila po ang inundugan ng Diyos ng tagapagligtas. Sa totoo lang, sila po yung inundugan. Hindi po tayong mga Pilipino. Tayong entil, Pilipino entil. Sila muna po yung inundugan ng tagapagligtas. At ang kanilang tagapagligtas ay nagmula din po sa lahi nila. Mga Hudyo. Si Jesus po, lahi ng Hudyo, nang ipinanganak ni Maria. O tayo, boss, basahin nyo po, Roma 1. Para makita po natin kung si Jesus ba ay lahi ng Hudyo, kalahi niya yung mga Israelite na kumakalaban sa kanya, na sumampalataya sa panahon ng Pentecostes. Yan, Roma 1. 1, 2, 3 at 4. Yan pong basahin nyo. Diyan pinakikita ni Pablo kung anong lahi si Jesus nang siya magkatawang tao. Ano po? Tandaan nyo po, nung magkatawang tao, so ibig sabihin, hindi po tao talaga si Jesus. Ano? Kundi nagkatawang tao. Ibig sabihin ng nagkatawang tao, wala po siyang katawan gaya natin mga tao. May laman at dugo. Ano po? Si Jesus po walang ganon. Kaya tagalangit po si Jesus. Ano? Yan. Roma 1, 2, 3, 4. Basahin pa. Opo. Pagibasa, Tatay Ogos. 1, 3, 4. O, Roma 1, Opo. 1, 2, 3, 4. Yan, malalaman natin diyan na si Jesus kalahi po ng mga Israelita. Udyo po siya. Basahin pa, no? Opo, pagibasa mo, Tatay Ogos. Mula kay Pablo, na isang lingkod ni Jesus Kristo, ginawag upang maging apostol at inirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito ay pinangako niya noong una pa man sa pamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon, Jesus Kristo, tungkol sa kanyang magiging tao. Siya ay pinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang mga Diyos, pinatunayan ng banal na espiritu na siyang anak ng Diyos sa pamamagitan isang makapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. O yan po, narinig nyo po yung binasa ni Tatay Ogos. O. Sa lahi ni David. Si David po, Hudyo. Propeta yon. Sa lahi ni David, dun po nagmula si Maria na naging nanganak sa kanya nang nagkatawan tao. Yun po nakalagay, oh. Kung inyo pong mapansin sa narinig, yung binasa ni Tatay Ogos. Ah. Ano po? Kaya yung mga Hudyo po, sila po talaga ang inandugan ng tagapagligtas. Kasi nga, nagmula sa kanila ang tagapagligtas na si Jesus. Pero ang nangyari po, matigas ang dibdib ng mga Hudyo. Kaya nung panahon ng Pentecostes na nangangaral na si Pedro,
Doon lang po nila nalaman na yung ipinako nila sa cross, siya po pala ang tagapagligtas nila. O, kita nyo po. Siya palang tagapagligtas. Salamat na lang sa Diyos. Mahal sila ng Diyos kahit na ganong kasama ang ugali nila. Dahil sa ginawa nila, tayo namang mga Pilipino ay nagkaroon ng tsansa na magkaroon din ng kaligtasan. Okay? Tatay Ogos, pag-ibasa po ngayon ng Roma 11, kung paano naman pinaliwanag ni Pablo na tayong mga hindi Hodyo, mga Hentil, Pilipino. Jose. Opo. Magbuhat po sa 25, 26, 27, 28. Yan. Hanggang 29. Yan. Diyan po natin ngayon makikita tayo pong mga Pilipino na hindi Hodyo ay nakinabang din sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Ano po? Kaya sinasabi ko po, sila muna ang Hodyo ang binigyan ng tagapagligtas. Kasi nga po, Hodyo sila. Kaya nagmula po sa kanila ang tagapagligtas na Hodyo. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Ayan. Babasahin po ngayon ni Tatay Ogos, Roma 11, 25, 26, 27, 28, 29. Ano po? Diyan po natin ngayon makikita na tayo palang mga Pilipino o Hentil ay nakinabang din naman sa tagapagligtas na binigay sa mga Hodyo. Sige, pakibasa lang po Tatay Ogos. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman nyo upang hindi maging mataas ang palagay nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang taggang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraan ito, maliligtas sa buong Israel tulad nasusulat. Magmula sa Sion ang tagapagligtas, papawin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito'y ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y maging kaway ng Diyos at kayo na sa mga hintil ang nakinabang, ngunit dahil sa sila ang mga hinira ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob sa pagtawag. Ayan po, maliwanag po, binasa ni Tatay Ogos. Sila muna ang inandugan ng tagapagligtas, sabi ni Pablo. Pero matigas ang ulo. Tinanggihan po si Jesus. Anong sabi ni Pablo? Naging kahaway sila ng Diyos. Kita nyo po, naging kahaway pa nila ang Diyos sa ginawa nila. Kaya po pag tinanggihan mo, nilabanan mo si Jesus, kasalanan mo yan. At lalabas na kalaban mo pa ang Diyos. Tandaan nyo po yan. Huwag nyong kakalabanin si Jesus.
kundi ang kalaban nyo ang Diyos. Ngayon, dahil sa kanila pong pagtanggi kay Jesus, tayo pong mga Pilipino ang naginabang. O, biyaya ng Diyos. Praise the Lord. Ano po? Tayo mga Pilipino, nasali po tayo doon sa pagliligtas ng Diyos. Ano po? Dahil sa pagtanggi nila ng mga Israel. Anong nakalagay doon sa 29 na binasa ni Tatay Yogos? Maliwanag. Tatay Yogos, 29. Pakibasa mo yung 29. 29 ba yung binasa mong uli kanina? Opo. Sige, pakibasa uli. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ng Diyos tungkol sa kanya mga kaloob at pagtawag. Ayan. Salamat sa Diyos. Tayong mga Hudyo, natawag ngayon. Anong sabi po? Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang kaloob at pagtawag. Yan. Tayong mga Pilipino po ay tinawag ng Diyos. Praise the Lord. O sabihin nyo nga malakas na, Praise the Lord. Praise the Lord! Yan. O, narinig nyo po, marami sila. Tayo pong Pilipino, kapag nakikinig po tayo po ay tinatawag ng Diyos. Kagaya nito, Bible study sa tahanan ni Tatay Yogos at Tatay Clarita. Sila po ay tinawag. Paano sila natawag? Sa pamamagitan ng pakikinig ng Bible study. Ano po? Kaya tayong mga Pilipino ngayon ang naginabang sa binigay na regalo ng Diyos na tagapagligtas, walang iba kundi ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, pagdating po sa 30, tayo Gos, 30, pakibasa mo nga, anong nakalagay naman sa 30? Doon kayo mga hentil ay hindi sumunod sa Diyos. Ngunit ngayon kayo ay tumanggap ang habag ng Diyos nang sumuway sa mga Hudyo. Makikita nyo po, ano daw ang naging benepisyo ng mga hentil? Ayan, napakaliwanag po. Ulitin mo tayo Gos, yung 30. Noon kayo mga hentil ay hindi sumunod sa Diyos. Ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ng mga Hudyo. O, kita nyo po. Buti na lang sumuway ang mga Hudyo. Kung hindi po sila sumuway, wala po tayo. Tayong mga Pilipino, wala ta. O, dahil po sa pagsuway nila, ayon kay Pablo, ano pong nangyari? Naginabang po tayo sa hawa ng Diyos. Yan. Ano po? Tumanggap ng habag ng Diyos na sumuway ang mga Hudyo. Yan. Noon, sabi ni Pablo, noon, di kayo sumusunod, pero ngayon, yan. Tandaan po natin, pagdating po sa pananampalataya, huwag nyo po gawin biro ito. Hindi po biro ang pananampalataya. Bilang mga tao, ang inaanap ng Diyos sa tao, yung pananampalataya. Dito hindi po natin pinag-uusapan ang tungkol sa mga reliyon. Wala pong reliyon na binabanggit, Kasi wala naman pong reliyon papasok sa langit. Ang papasok sa langit, tao. Yung mga taong sumusunod. Kasi sabi ni Pablo sa mga Pilipino, dati hindi kayo sumusunod. Kayong mga hentil. Kita nyo po? Dati, hindi kayo sumusunod. Dahil nabahaginan po tayo ng salita ng Diyos, tayo po ngayon ay naging masunurin sa Diyos. Ano po? Kaya mabuti po yung nakikinig ng Bible study. Bakit po? Nagbubunga ng mabuti yan eh.
sa iyong pakikinig, ikaw ay nakakaranas ng pagtawag ng Diyos. Oh. Isipin niyo po yung mga audio, kung hindi sila nakinig, o paano sila natawag. Di ba? Praise the Lord. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo ng pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Meron po tayong babasahin panghuling talata. Bakit ko sinasabing mahalaga ang pananampalataya kay Jesus? Si Jesus po mismo ang magsisiyasat ng ating pananampalataya. O tayo, Gos. Lucas 18:8. Yan. Ang pananampalataya po natin sa Panginoong Yesus, si Jesus mismo. Siya mismo. Ayan. So, Lucas 18:8. Siya mismo po ang magsisiyasat ng ating pananampalataya. Praise the Lord. Narinig niyo po, malakas ang kulog, ano? Pagka kumukulog, sabi nila, uulan. Ayan, umuulan na nga po. Di bali, nasa loob naman ng bahay. Ano po? Ayan. At kami po ngayon ay nakikinabang sa pamamagitan ng pakikinig na salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay pagkain pang-espiritual. Ano po? Yan. Panguli pong talata, babasahin ni Tatay Hogos. Kaya yung kaligtasan po, napakahalaga po yan, ano? Sa pamamagitan ni Jesus Christ, ang ating tagapagligtas, na ang Diyos mismo po ang nag-reveal kay Pedro. At si Pedro naman, yan naman ang pinangaral niya sa kanyang panahon. At marami pong na-convert sa araw ng Pentecostes, 3,000 tao. Ayan, nakita mo na tayo, Gos? Opo. Pag-ibasa mo, sige po. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang binigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may darating pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Ayan, nagtatanong po ang sulat. Babalik ang Panginoong Yesus. Sa inyo po sa gusto, babalik siya. Yan po nakalagay eh. Lucas 18:8. Babalik po siya. Ano nga hanapin niya sa tao? Pananampalataya. Hindi niya po hanapin kung naging mayaman ka, naging milyonaryo ka, o ano man ang kalagayan mo sa buhay. Hindi po pinag-uusapan ng kalagayan. Ano po? Kung ano ka, ang pinag-uusapan, may pananampalataya ka ba kay Jesus, kaibigan? Kasi yun po ang nakalagay eh. Alam niyo po, dito sa home Bible study na sinasagawa ko, hindi po namin pinipilipit ang aral ng Diyos. Kung ano po yung nakasulat, yan lang po ang dinideliver namin. Kita niyo po, may tagabasa pa ako. Ano po? Si Tatay Hogos, nakita niyo, tignan niyo si Tatay Hogos. Tatay Hogos, oh, pagkita mo nga, may Biblia ka. Oh, yan, oh. Kita niyo po yan, wala salamin yan. Ang edad niya po, ilan taon ka na, Tatay Hogos? 79. Oh. Kita niyo po, wala salamin ako. 62 nakasalamin na ako. Oh. Dadayain pa ba kayo ni Tatay Hogos sa talata sa Biblia? Siyempre hindi na. Sa edad niyang yan eh. Kaya kaibigan, i-share mo naman ang video ito sa iba. Ikaw naman na share ang kaibigan, i-share mo rin sa iba. Ano po? Kasi isa lang ang ibig sabihin nito. Tinatawagan ka ng Diyos. Yan. Awit po kami kayo ng Diyos ay pag-ibig. Bago po kami magko-closing prayer. Yan. Naganda na po kami. Ang awitin namin ay Diyos ay pag-ibig. Ayan. Okay? Awitin po natin bago tayo magsara ng panalangin. 1, 2, 3. Pag-ibig Siyang ikaw, aking puso, ikaluluwa, ang siyang nagbuhat sa aking buhay.
at tagasang pag-ibig. Isang lunak, di mapapawi, kailan pa man. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may di tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagtulog, ating ikalat sa mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakto sa bawat luha sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, magmahalan mahalang tayo'y magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo sa amin. Sa hapon pong ito, pinakita mo sa amin ang pagliligtas mo sa lahat ng mga tao. Mapahudyo man o mapahentil, ang iyo pong isang anak na si Jesus ay tagapagligtas. Salamat po. Pagpalain mo po ngayon ang iyong salita, ang bawat isa dito sa amin, ang bawat isa, pagpapalain mo po, Panginoon. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen.